Sinabi niya lang sa akin, why not mag-apply ako ng digital nomad visa. So sabi ko, ano ba yun? Kasi ang daming nagtatanong, ang daming nag-PM, ang daming nagbe-message. So syempre hindi ko naman po kayo ma-PM isa-isa. Especially, naisip ko, nag-research ako, madaming magagandang mga benefits din kapag ka naging resident ka dito. Dito sa Spain, pwede ka na maging citizen. So kung gugustuhin ko na mag-apply ng Spanish passport, I have to legally stay here for 2 years. Anong ibig sabihin nun? Meron ka pang mga mag-apply ng with dependent. Papaano, kung anong visa, may student visa, may mga ganitong visa. And one thing na kailangan nyo ding malaman is yung application po na ginawa ko is dito sa Spain yung pinrases. Anong ibig sabihin nun ng pinrases siya dito sa Spain? Inside. Hola! This is Queen Jade again and welcome back to my YouTube channel. Yes, nandito nga tayo ulit ngayon sa Madrid, Spain dahil na-approve yung ating residency dito. So dumating ako dito 2 days back. 3 days lang po tayo dito kasi kailangan ko lang mag-biometrics para doon sa TRC card, Temporary Resident Card. Yun yung parang Emirates ID namin sa Dubai. Gaya nga nang like sabi, wala pa tayong laging tulog. Antay natin mga inaasikaso. Pero sa mga nagtatanong, bibigyan ko po kayo ng short explanation. Kasi gusto ko na kapag pinaliwanag ko kung paano tayo nakapag-apply ng 3 years residence dito is mas clear yun sa inyo. Dahil may tumulong po sa akin at yun ay si Nathan. Nag-meet kami ulit kahapon kasi sinamahan niya ako doon. So siya yung nag-help sa akin para ma-approve and nag-process ng mga documents. Yung visa po na in-applyan natin is digital nomad visa siya. Hahanap lang ako na mauupuan kasi sarado pa yung Starbucks doon malapit sa amin. So naglakad ako papunta doon mga 5 minutes. May bukas doon maaga. Naghanap ako ng mauupuan para mas paliwanag ko sa inyo na hindi tayo hinihingal dito. No? So ayan na, finally nakahanap na ako ng maupuan. So andito pa rin tayo sa sentro ng Madrid. Yung hotel ko po is nandoon siya. Yun din yung pinag-stayan ko last time. Yun yung CH Otelo. Maganda din sa hotel na yun kasi nga sentro, andito naman na yun lahat. So anyways, pag-usapan natin yung digital nomad visa. Paano ko to nalaman? So mahabang story So gagawan natin siya ng part by part. And again, ulitin ko, once na makuha na natin yung TRC card ko, isasama ko dito si Nathan para mas may paliwanag niya sa inyo. So i-explain ko lang sa inyo yung basic things. Pwede nyo naman din siyang i-search kung ano ba yung digital nomad visa. Last December 2025, nung nag-apply po ako ng Spain visa. Oo, sa BLS, sa Dubai. So, I was granted single entry. So, yun nga yun. Doon ako nag-birthday. Dito ako nag-birthday noon. Then, nagpunta ako ng Paris, ng Germany. Ayun. So, after noon, may isa akong friend. Si Meshart. Shoutout sa'yo, Meshart. Sabi niya sa akin, actually, siya yung nag-introduce sa akin. Wala po akong idea kung ano yung digital nomad visa. Sinabi niya lang sa akin, why not mag-apply ako ng digital nomad visa. So sabi ko, ano ba yun? Spain's digital nomad visa is a special residence program that allows remote workers from outside Europe to live and work legally in Spain. It is designed for remote employees and freelance workers who earn their income mainly from outside Spanish companies. So, mainly, ang digital nomad visa po is for people who work remotely. Nung sinearch ko siya, mostly nang mga nakikita ko nag-apply is yung mga VA, virtual assistant. Kasi mga virtual assistant, sila yung mga, may mga hawak lang na companies, di ba? For example, nasa Philippines sila, pero ang client nila nasa US, UK, or other parts of the world. Since tayo naman po ay naka full-time sa vlogging, pumasok tayo sa requirement. Then, ayun nga, may ni-refer siya sa akin, si Nathan, na that time, nag-post siya na na-approve din siya for Spain DNV, Digital Nomad Visa. So, piniem ko siya, and then nagkausap kami until we ended up na, ayun nga, start yung process ko. So, yung step-by-step process, siya na yung magpapaliwanag nun. Pero, one of the basic thing na kailangan yung malaman is, isa sa mga key requirement para ma-approve kayo or pumasok kayo aside sa kayo po ay remote worker is you have to earn a minimum of roughly 2,850 euro per month. Sa dirham is parang almost 12,000 dirhams.
11,989.38 dirhams. Yung dapat na minimum salary mo. Papatunayan mo yun through bank statements, through ganito o ganyan. So, ayan. And marami pa. During our meeting, tinulungan niya ako na ma-process yon. Kasi ang daming nagtatanong, ang daming nag-PM, ang daming nagbe-message. So, syempre, hindi ko naman po kayo ma-PM isa-isa. And marami ding nagsasabi doon na, ay, ang bilis mo naman maging resident dyan. Anong ginawa mo? Keme-keme? Paano nangyari yon? I started the application po last January pa. Pero ako po kasi yung tipo ng tao na I move silently in a mysterious way. Move silently. Hindi kasi every time, yan kasi yung natutunan ko in life. Pag may mga plano tayo sa buhay, doesn't mean na vlogger ako i-announce ko, ay mag-apply ako ng ganito, ay ganito, nakaprocess yung ganito ko. No. So, syempre, alam mo naman ang mga evil eye. And syempre, sa social media tayo. And it doesn't mean na social media ako is, kailangan ibulaklap ko sa inyo lahat. But anyways, ayun. So, nung na-open sa akin yung idea na yun, especially, naisip ko, nag-research ako, madaming magagandang mga benefits din kapag ka naging resident ka dito. Especially, after 2 years of your legal stay dito sa Spain, pwede ka na maging citizen. You can apply for a Spanish passport. Imagine, in just 2 years. And alam nyo ba, eto ha, i-share ko lang din sa inyo bakit. Tayong mga Pilipino, after our 2 years of legal stay dito sa Spain, pwede na tayo makakuha ng Spanish passport. Kasi diba, sinakop nila tayo before. Filipinos can apply for Spanish passport after just 2 years on a digital nomad visa due to historical and legal ties. Since may legal ties yung Philippines and yung Spain, dahil nga, di ba, they colonized us. So siguro bawi nila sa atin dahil sinakop nila tayo. Specifically, Article 22.1 of the Spanish Civil Code. So may naging lawyer ako, which grants a fast-track path to nationality for citizens of Ibero-American countries, the Philippines, Andorra, Equatorial Guinea, and Portugal. With a 2-year rule applies, ayan, Spain Civil Code reduces the standard 10-year residency. So, usually talaga, before ka makakuha ng citizenship dito, is you have to live here for 10 years. Pero, exempted yung mga Philippine passport holder. And according sa pagkakaintindi ko ha, feeling ko lahat ng mga bansang nasakop nila noon, ginrant nila. Time spent living in Spain under the digital nomad visa counts as legal continuous residency. Ayun. So you must hold a valid TIE card. Yun yung temporary restraining order. TIE, yun yung card. Yun nga yung nag-biometric sa'yo kahapon, di ba, ganito sa police station. And maintain continuous legal status in Spain for 24 months. So now, this is where the challenge begins. So kung gugustuhin ko na mag-apply ng Spanish passport, I have to legally stay here for 2 years. Anong ibig sabihin nun? So ni-research ko din siya. Kaya maingay, paliwanag ako dito. So 2 years of legal stay, there will be like 700 something days, no? Medyo may pagka 80-80 tayo sa math. Basta, you should not be outside Spain for a total of 90 days. In 2 years, ha? I-search nyo na lang yan, ha? I-goggles nyo, lalabas yan. Basta binibigyan ko kayo ng idea. So ito, ulitin ko, for you to be able to apply for citizenship passport dito sa Spain, kailangan mo magstay dito ng 2 years. So not totally 2 years nandito ka lang. Meron siyang days required, basta dapat in 2 years, 90 days doon. Kailangan, yun lang yung total dapat ng number mo or less than. 90 or less than para mas sure. Yun lang yung total days na wala ka dito. Okay? You can spend outside Spain in 2 years for 90 days. So may, hindi naman totally yung buong 2 years na yun. Pwede kang lumabas-labas, basta computein mo siya na hindi siya lalagpas ng 90 days. And then you will qualify. Pero, syempre hindi lang yun. May exam. May mga language exam, ganyan. Pwede nyo din siyang i-search. So, yun benefit ng we as Filipinos, and especially if you are DNV. Meron ka pang mga mag-apply ng with dependent. For example, may asawa ka, pwede kang maglagay ng dependent under your visa. Pero magi-increase yung salary mo dapat. Parang magdadagdag ng something. For example, may mga dependent ka. Kung ilan yung dependent mo, 1, 2, 3, tumataas yung salary. Sabi ko gano'n, tumataas yung salary range niya. Ako po ay naglagay ng isa. Pero yung dependent mo, it can be family. Pero kasi, ang mahirap doon, for example, nanay, kapatid, anak, dapat they are really dependent sa'yo.
Like, for example, syempre, for example, kapatid mo, nanay mo, halimbawa, baldado, hindi nakakapag-work. But if they are earning, they won't qualify. It's auto rejection. So, dapat wala talaga silang work at all. And you have to prove that na at least 1 year, may papakita kang statement na talagang sinusuportahan mo sila. Ang malaking chance na maging dependent mo is yung asawa mo or your partner mo. Especially, kailangan kasal kayo. Okay? Yun yung pinakamadali, yung asawa. Anak, oo, yung mga bata, ganyan. And as DNV holder, we cannot actually work here na dito kami mag-earn. Kasi ang rule is 80% of your salary must be outside the Spain. So, pwede ka mag-earn dito, basta 20% lang. Sa 100%, dapat 20% lang nung kikitain mo is yung manggagaling dito. 80% outside. Kasi the DNV, ulitin ko, the Digital Nomad Visa is for remote workers. Sa part 2 natin, marami pang ibang options, no? Si Nathan na magpapaliwanag sa inyo niyan. Like, syempre, may mga questions kayo. Paano kung full-time work po ako? Paano kung anong visa? May student visa, may mga ganitong visa. The only thing I can share with you is yung my experience and yung basic thing na alam ko. Gastos and all sa part 2. Pero malaking pera po ang kakailanganin, no? Inabot ako ng total of 5 months sa application. Nagtagal siya kasi something came up. Nagkaroon ng situation sa UAE, nagkaroon ng war, na-stop yung mga applications, and di ba nga na-share ko na siya sa inyo before, na first application ko actually was Netherlands, na refused siya dahil nag-expire yung mga itineraries ko doon sa embassy nila. Then, yun yung naging reason for rejection. Then, I applied again, and then I got multiple entry. And one thing na kailangan nyo ding malaman is yung application po na ginawa ko is ano siya, dito sa Spain. Dito sa Spain yung pinrases. Anong ibig sabihin nun ng pinrases siya dito sa Spain? Inside. Again, mas may papaliwanag yun sa part 2. But yung mga papers mo kailangan, for example, yung contract mo, yung salary mo, ipapa-apostil yan, hindi lang sa UAE, even dito. Kasi dito po siya ipaprocess. May difference kasi yan kung sa UAE ka outside Spain ka or inside. Mas malaki kasi yung chance na ma-approve ka inside Spain. Pero magastos. Alam niyo kung bakit. Okay, again, basic thing na kaya ko lang i-share sa inyo na may paliwanag. First application, pag nilodge yung application, you should be inside Spain. For example, okay na lahat ng requirements mo, qualified ka na, so prepared na. Ngayon, ilalodge na application mo, dapat nandito ka. So, it means, para ma-lodge application mo, dapat nandito ka sa Spain, kahit 1 day lang. Basta on that day, dapat nandito ka. You have to prove na nasa loob ka talaga ng Spain. And then, after nun, pag na-lodge na, pwede ka na bumalik. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit 3 days ka lang, ganun. You can wait here during the process, pero it can take up to 1 to 2 months maximum 3 months. Pero syempre dahil nga sa work natin, hindi ko kayang magstay ng ganun. So after ma-lodge application ko, bumalik ako ng UAE. And I waited for, yung process kasi is up to 21 days. Once ma-lodge siya, 21 days. Pero in just 16 days, na-approve ako agad. So once ma-approve ka, kailangan mo mag-biometrics para ma-receive mo na yung card mo. So kailangan mo na naman bumalik ng Spain. That's why nandito ako ngayon. Kaya ako bumalik dito kasi for the biometrics. So ngayon, sabi sa akin doon sa police station, makukuha ko yung card ko after 20 days. So I can stay here in 20 days more, pero syempre, meron nga tayong work. So, hindi ko pwedeng intayin lang dito yon ng 20 days. Babalik na naman ako para makuha yung card ko. So, yun yung process. Inside Spain kasi ako nag-apply. And mas malaki kasi yung chances of approval pag dito nilodge yung application mo. Marami pa siyang mga mga step by step. Halimbawa, nasa Pilipinas kayo, pwede yan. Yung iba napapanood ko, nag-apply sila from Philippines, merong mga couple, mostly talaga mga VA sila, mga remote workers sila. Ang dami pang process. Hindi pa po dito nagtatapos ang lahat. Kasi once ma-approve ka, kailangan mo nang ma-convert to autonomo, mga ganyan. Kailangan may bank ka dito, may Spanish number ka, may empadron ka. Empadron, yun yung parang tenancy contract namin sa UAE. So talagang kailangan mong patunayan talaga na tumitira ka dito. So meaning, kukuha ka talaga ng rerentahan mo dito.
nababayaran mo yun monthly in 3 years. O requirement siya. Marami pang dapat gawin. And also, meron ka, as far as I remember, meron kang social security na babayaran. Yung nasabi sa akin ni Nathan noon, yung kanyang binabayaran niya is nasa 80 euros. Yun yung parang sa health mo. Pag nagkasakit ka, kinemerut, mga ganyan. Or tax, ganyan. Kasi subject to tax ka na din. And depende din yun sa salary range mo. So yan yung mga basic things, no? Sa mga nagtatanong, again, ito ay digital nomad visa. 3 years yon. Kung in case naman hindi ka pa ready na 2 years na magstay dito to apply for citizenship, pwede mo naman siya i-extend up to 2 years. Pero, ang good thing is, syempre 3 years to, di ba? So, pag nag-extend ka ng 2 years, so total of 5 years na yun. Pag naka 5 years ka naman na dito, you can apply for citizenship. So, magkaiba pa yung citizenship sa Spanish passport. Parang citizenship, I think, valid yung visa mo ng 10 years. If I'm not mistaken, ha? Yun. So, after nun, 10 years na yung citizenship mo. And then after nun, pwede ka na din mag-apply for a full Spanish citizen. Ayan. Sana na-gets niya. Sana nakatulong. And soon, sa part 2 natin, ilalagay ko dito yung contact niya pag ready na siya. Oo, kasi sa ngayon, ang dami na rin yung nare-receive na mga inquiries. Pero stay put. Oo, dyan lang kayo. Para updated kayo, like, share, and subscribe to my YouTube channel. Para updated lang kayo, no? Kasi syempre, step by step yan. Hindi naman natin pwedeng i-discuss all at once. And syempre, ang daming mga inquiries. So, ayun lang. Syempre, I'm so grateful kasi nung in-start ko to, very skeptical. Nagda-doubt ako pa noon. But, alam mo yun, you're just walking by faith na alam mo na may patutunguhan to. Na syempre, every step is nakakatakot siya, but I have to move outside the box. I have to think for a better future. San man ako dalhin nito, at least masasabi ko na I did my best. Na nagawa ko lahat. And hanggat kaya, and sana kayo din, mag-ipon, think for the future. May mga, natatawa ko, may mga nagtatanong, anong prayer strategy mo? Ano ba yun? Sabi niya, ano bang dasal mo? Bakit ang blessed mo? Always be humble, guys. Oh, queens, always be humble. Whatever you achieved in life, stay grounded. Kasi ako, I always acknowledge Heavenly Father. Hindi ko to magagawa without Him. Every step is talagang pinagdadasal ko siya. Akala nung iba, I mean, yes, makikita ng mga sa social media na, ay, ang blessed niya, ay, ang swerte niya. You will only see the result sa social media. Yung smile, yung happiness, yung joy, ay, blessed siya. Pero hindi nyo na makikita doon, behind the camera, behind that person. Oo. Nasa mid lang ako. Naiyak. Yung struggle, ang dami ko din pong pinagdaanan. And soon, i-share ko yan siya sa inyo. Bakit ako nag-end up na mag-try, no? Yan, kaya nga nasabi ko sa inyo, social media is very confusing, it's fake. Ano bang term doon? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, sa social media, makikita nyo lang positive things. Marami pang maiinggit sa inyo, pero hindi nila alam yung storya. Paano ba niyang narating yun? Bakit ba siya ganun kasaya? Bakit ba siya ngumingiti? Pero hindi na nila nakikita, o hindi nila nakita yung mga iniyak mo, yung struggle mo, na ilang gabi kang hindi nakatulog, yung pinagtrabahuhan mo, na pinaghirapan mo yon, na hindi ka nakarating doon sa tuktok dahil humakbang ka lang. Nakarating ka sa tuktok kasi gumapang ka, kumayod ka, alam mo yon, talaga nagmakaawa ka sa Diyos, nanalangin ka, lahat. Nakarating ako dito hindi lang dahil nag-book lang ako ng ticket and dahil may pera lang ako, no. Lahat po yun ay syempre prayers, faith, and all, no. Pasensya na siguro dahil wala akong tulog. Ang drama ko ngayon, di ba? Kakaloka kayo. But anyways, queens, ayun lang. Masyado na mababa tong video na to. Abangan niyo yung next part. Pagbalik natin after 20 days, pag nakuha na natin yun, and kasama na natin si Nathan. So,
Queens, maraming salamat po sa mga naka-subscribe na. Sa mga hindi pa, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And I hope na marami pa tayong mga pagsasamahan. I hope na continue kayo na ma-inspire. Nababasa ko po yung mga comments ninyo. And pasensya, hindi ko kayo maisa-isa. But this is my message to everyone. Maraming salamat po sa mga nag-support sa TikTok, sa Facebook, sa IG. Tapos dito sa YT natin, sa bago nating tahanan, nababasa ko po yan. And I really appreciate lahat ng mga nagko-congrats, masaya para sa akin. And I hope na makontinue kayong ma-inspire, no? At kaya nyo din yan. Kung kaya ko, kaya nyo din. Kung hindi nyo kaya at kaya nila ipagawa nyo sa iba. Ganun. Thank you, and pabalik na rin tayo ng Dubai. And magkita-kita tayo doon. Yun lang. I love you, Queens. Bye!